Nandito na ang programang kung saan ang kalusugan ay number 1. 21st KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program at 2012 CMMA finalist for Best Radio Educational Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mausaping ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa, busog sa impormasyon. Hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog at produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at si Rod Marcelino. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan. Hello! We're back, mga kasama. Na-miss nyo ba kami? Basta kami na-miss namin kayo ng ating walang katulad, walang kasing sipak na Executive Director ng National Nutrition Council. Walang iba mga kasama kundi si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Magandang hapon at congratulations, Asik Bernie. Sandali, eto. Medyo, na-late yung mga audience natin. Oo. Salamat naman ng marami. Una-una sa Diyos. Maraming salamat, Rodo. At saka, syempre, magpapasalamat tayo, di ba? Sa unang-una sa Diyos dahil biniyayaan niya tayo nitong award na ito, isang kalapating ginintuan or ginintuang kalapati. Congratulations din sa iyo, Rod, di ba? And of course sa inyo, aming mga giliw na listeners, dahil sa inyong paniniwala, tiwala at walang sawang pagtangkilik at partisipasyon, ang Radyo Mo sa Nutrisyon ay hinirang ng 21st na kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Golden Dove Awards bilang Best Radio Public Service Program. Yan, tama na yung palakpak ni Rod. May pahabol pa, Kaya pala, ma'am, paggising ko nung umaga ng April 26 ay para iba yung pakiramdam ko. Magkahalong kaba at saya. Ganun? Feeling bang first time na mag-a-attend ng junior-senior prom? Naku, yun pala, aakyat ka sa entablado. Ay, naku, ma'am. Matapos ma-post yung ating pagkapanalo, inulan ako ng congratulatory text. Ang daming nag-text. Kung saan-saan galing siguro. Mula apari hanggang hulo. Ganon din sa akin at marami rin pong salamat dun sa mga nag-like at nag-comment sa ating Facebook at saka Twitter accounts or pages. Pati na rin yung mga nagpadala ng pagbati sa email, meron din. Nag-PM din po yung iba, nagpadala ng text messages mula sa iba't ibang dako ng bansa. Ngayong nagbabalik na po ang Radyo Mo sa Nutrisyon mula sa 3 linggong pagkawala sa ere. Tiyak magugustuhan nyo yung aming mga inihandang topic na ating hihimayin, pag-uusapan at pagsasaluhan. Katulong na ang mga guest experts ngayong Year 4 na po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Sa working title pangalang, ma'am, nitong ating maiden episode ng Radyo Mo sa Nutrisyon Year 4, alam ko nang dapat ang tabayanan. Radyo Mo sa Nutrisyon ang pagbabalik. Tunog pa lang, parang action movie na, ma'am. Diba? Kulang na lang yung yung mga sound effects, no? At nung makita ko nga yung line-up, ma'am, ma-action nga. Ang dami ko namang bagong matututunan. Hindi lang po ako, kung hindi maging ang ating mga listeners. Maging ako rin, Rod. Kasi sa ating pagtalakay ng iba't ibang paksa, sabay tayo ng ating listeners na natututo ng mga kaalamang mapapakinabangan, di lamang ng ating pamilya, di lamang sa ating personal na buhay, kundi maging yung ating mga komunidad. Mukhang isa na bang well-rounded Radyo Mo sa Nutrisyon Year ang mapapakinggan ng ating mga suki, ma'am. Of course. At ano na nga yung bilang patikim mo, Rod? Ano yung patikim mo? Alam nyo ba na hindi lamang ang pagiging Best Radio Public Service
program ng Radyo mo sa Nutrisyon ang maipagmamalaki ng National Nutrition Council ngayong first half ng 2013? Ay nako mga kaibigan, ang tinutukoy po ni Rod, mga kaibigan, ay yung Nutriskwela Community Radio Network Program na kabilang sa aming mga i-share sa inyo this year. Actually, yun ang unang nating matapos itong maiden episode natin, unang-una natin yung pag-uusapan. At ang kinatutuwa po namin 25 na ang Nutriskwela Community Radio Stations ngayon. Naku, congratulations. Oo. Ganun na karami. Ganun na karami. So, ibig sabihin yan, lahat ng mga lugar na may Nutriskwela ng National Nutrition Council, meron na rin silang matututunan tungkol sa nutrisyon. Oo, tama ka dyan. Pero may mga nagtatanong, ma'am, ano po ba yung Nutriskwela? Naku, talaga po si Rod, hindi makapaghintay. Sabi ko na yun ang unang ating episode. Pero gusto mong maunahan. Gusto mo silang maunahan. O sige na nga, bigyan kita ng pasilip. Aber? Oo. Actually po, ang Nutriskwela ay isa sa mga unique na estratehiya ng National Nutrition Council upang malawakang maipahayag ang mensahe ng wastong nutrisyon tungo sa mabuting kalusugan sa pinakamabilis at pinaka-cost-effective na paraan. Kasi nga naman kung ang traditional na way of is education o nasa eskwela o kaya yung mother's class. So iilan-ilan lang yung uupo at makikinig sa isang halimbawa madrona, nurse o kaya doktor o kaya nutritionist na magde-deliver ng isang topic. Pero itong ginawa nating Nutriskwela Community Radio Stations, istasyon yan ng radyo. Talagang istasyon ng radyo na lisensyado ng National Telecommunications Commission at pinapalakad o minamanage ng Community Radio Council at mga lokal na mga tao. So, iti-train sila na broadcaster, gagawa ng news report, gagawa ng feature, magpa-panel interview, paano magsalita sa ere, mga ganong klase. So may mga trainings pala. Oo, may training sila. Oo. Tapos may equipment na binigay ang National Nutrition Council para talaga silang mag-operate as a community radio station. So ngayon nga, nakatatapos lang last week yung huling target for this year sa Siargao. At meron ng 25 na community radio stations na naitayo. Katuwang namin dyan ng National Nutrition Council, Rod, yung mga local government units o kaya yung mga state colleges and universities. So ngayon mula Batanes hanggang Tawi-Tawi na po, north to south, at mula Samar hanggang Palawan, from east to west ng Pilipinas, meron na po tayo ng Nutriskwela Community Radio. Very interesting pag-uusapan yan, Asek. Hindi ko palalampasin mapakinggan ang mga detalye niyan next week, May 11 po mga kasama. Oo, talagang marami ka pang hindi ma-afford na ma-miss na mga episode, Rod. Gaya ng mga paksa natin na may kinalaman sa pagpigil o pag-iwas sa mga sakit. Yan, meron tayo niyan. Gaya ng diabetes, sakit sa bato or kidneys, yung hypertension, alta pressure, masyado ng marami ang meron yan, nagsasuffer ng alta pressure. Tuberculosis, nandyan pa rin kahit medyo nag-i-improve naman tayo, pero nandyan pa rin ang meron TB. Pa rin, Oo, meron ng mga pa rin. Pilipino na may ganitong klaseng sakit. Oo, tapos sa mga kalalakihan, yung prostate cancer, at pati na rin cancer sa atay. Yan ang iba sa mga ilan sa mga sakit na pag-uusapan natin. Pero ang pag-uusapan ng pagpigil at pag-iwas, yung prevention. Oo, yan ang importante kasi ika nga nila, prevention is better than cure. At syempre, kapag pinag-uusapan mga sakit na ito, tiyak na malalaman nyo kung ano ang mga pagkain dapat na kinakain para makaiwas po sa sakit. Samantala mga kasama, bago natin magpatuloy ni Ninang Asek Bernie sa preview ng RMN Year 4, break muna tayo. Pero eto na ang inyong na-miss, ang text question of the day. Pero kakaiba yung natin, ma'am, ngayong araw. Oo. Yung ating syempre, text question. Oo. Iba mga kasama. Ma'am Bernie, ano ba yung ang pagkakaiba kasi, wala tayong text question, Rod. Wala tayong tanong ngayong hapon. Wala tayong tanong, wala tayong question. Pero may premyo pa rin. Oo. At yung first
first 6 na texters na makapagbibigay ng magandang suggestion na topic na gusto ninyong pag-usapan natin dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon, mananalo po kayo ng tig 50 pesos na cellphone load. Wow! Kuha tayo ng 6. So, hindi lang 3, Hindi lang 3. So, nadagdagan. 6 na po ang magiging winners natin. Ayan. Sandali. Eto may text na, Oo nga. Pero yung mensahe niya rito, Radyo Mo sa Nutrisyon. Congratulations, Kuya Rod at Asek Bernie. Ang galing-galing ninyo. From Emma Yambao. Wow. Palakpak Thank you very much. Thank you very much, Emma. Thank you. At eto mga kasama ang paraan ng pagsali at upang po kayo po ay magkaroon ng 50 pesos load, ang kailangan nyo lang gawin ay isend po ang inyong full name, space, address, space, sagot at isend po sa 0919-884-0659. Isend nyo po yung mga topic na gusto ninyong i-discuss natin dito sa programa. Rod. Mas mabanggit ko lang, Rod, kailangan po yung address kasi kailangan namin yan para sa ating mga pakulupa later on. So pakidagdag po talaga yung address. Wag lang Manila, wag lang Olonga po, ganun. Ilagay nyo lang po kung ano yung bayan nyo, kung may barangay, okay din. Dapat kompleto yung address nila, ma'am. Alright, sige po. Text at mamaya pipili po tayo ng 6. Magbabalik ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Congratulations sa Radyo Mo sa Nutrisyon for winning the KBP Golden Dove Best Radio Public Service Program in the 21st KBP Golden Dove Awards. Kumain ng Go, Grow at Glow Foods. Walang iisang pagkain ang makapagbibigay ng lahat ng sustansya na kailangan ng katawan. Kumain ng Go Foods, tagapagbigay lakas. Grow Foods, tagapagbuo ng katawan. At Glow Foods, tagapagsaayos ng katawan. Labanan ng kahirapan at malnutrisyon. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Congratulations sa Radyo Mo sa Nutrisyon for winning the KBP Golden Dove Best Radio Public Service Program in the 21st KBP Golden Dove Awards. Nagpapatuloy po mga kaibigan ang Radyo Mo sa Nutrisyon at pinag-uusapan natin ang mga topic na inihanda namin para sa inyong listening at learning pleasure ngayong Year 4 ng ating palatuntunan. Kabilang pa rin mga kasama sa ating mga pinipreparang tatalakayin ang mga isyong panglipunan na dapat laging tinututukan. Kabilang po ang problema pa rin sa gutom at malnutrisyon, kasama ang dulot ng droga, paninigarilyo at pag-abuso sa alak, kalinisan sa tahanan at kapaligiran, proteksyon laban sa mga pekeng gamot, at pag-unawa kung ano ang mga kaibahan ng mga tradisyonal at alternatibong paraan ng pangangalaga sa kalusugan. Oo, Rod, marami, no? 'Di ba? Talagang lahat halos ng aspeto ng ating pamumuhay ay tututukan natin. Tututukan pa rin natin yung mga usapin para sa mga ina at mga baby. Aalamin natin kung alin ang mga totoo at alin ang mga sabi-sabi lamang o superstitions. Marami pa rin kasi ito yung mga maling paniniwala ba sa wastong pag-aalaga sa ina at sanggol, pati na rin yung tungkol sa breastfeeding. At sa puntong ito, Rod, ma-share ko lang na sa mga indigenous community na napuntahan ko nitong nakaraang 2 linggo, napakalaki ang papel pala na ginagampanan ng ama ng pamilya. Yung bana ba, yung asawa, yung mga lalaki, asawa. Maging sa mismong panganganak ng kanilang mga asawa. Hindi lang yung mga nanay pala. Hindi lang babae. Ang may malaking papel rito. Pagka pinag-usapan pala yung usapin ng kalusugan ng pamilya at lalo na yung sa panganganak ng asawa nila, pag-alaga ng baby, ganon. Ay nako, yung lalaki pala yung nagpapaanak dun sa isang napuntahan namin barangay. Lalaki pala. Kakaiba yung kanilang kultura. At natutunan niya yun dun sa tatay niya, na natutunan naman dun sa lolo niya paano ipaanak yung nanay, tapos paano pa putulin yung
yung Yung puso ng bata. Yung mga care na ng gano'n. sanggol. Ang nakakatuwa naman, kahit ganun yung kanilang indigenous knowledge at saka practice, wala namang namamatay na mga babae sa panganganak. Kaya congratulations dun sa mga ama ng tahanan na alam nila yung ganun ang kultura nila at napapangalagaan pa rin ang kalusugan at survival ng kanilang mga misis. Siyempre, pagtutuunan din nating pansin yung ilan sa ating mga episode yung tungkol sa newborn screening at karapatan ng bawat bata sa pagkain at sa wastong nutrisyon. At ma'am, bubusuin din natin. Bubusisiin din natin. Ayun. Nako. Yung dila ko. Hihimay-mayin natin. Medyo malalim yung Tagalog natin rito. Ang mga alituntunin mga kasama sa tamang pagkain po, ang 2012 Nutritional Guidelines for Filipinos. Importante din ito. Yung unang guideline kung saan kailangan pala tayong kumain ng sari-saring pagkain araw-araw, hindi pare-pareho lamang. Hindi isa lang. Hindi isang klase lang. Dahil walang iisang pagkain po ang nagtataglay ng lahat ng 45 sustansyang kailangan ng ating katawan araw-araw po. At syempre, yung pangalawang mensahe ay ang tamang pagpapasuso at pagpapakain sa sanggol. Ito, napaka-importante rin. Partikular sa mga nanay, Ma'am Bernie. Di po ba, Ma'am? Para maiwasan po ang malnutrisyon simula pagkasilang. At syempre, Rod, pag-usapan din natin yung iba pang guidelines kasi 10 yun eh. So, yung mga guidelines patungkol sa pagkain ng calcium-rich foods, pati na yung mga protein-rich foods, at syempre, kailangan pa rin natin na ma-emphasize ang pagkain ng prutas at gulay araw-araw. So, Bernie, kasama din ba sa nutritional guidelines yung tungkol sa healthy food choices? Oo, Rod, tama ka dyan. Pinopromote din ng guidelines ang healthy food choices na parte ng healthy lifestyle promotion. Yung pag-food choices, pag-usapin natin dyan yung paano makakaiwas sa mga pagkain na nakakasama sa ating kalusugan gaya ng mga ma-foods. Ano yung mga ma-foods? Kasi ma-foods. Yun yung mga... Ngayon ko lang narinig yan, ma-foods. Papauso lang natin. Yun po yung maaalat. Aba. Matataba. At matatamis na pagkain. Kaya ako sinabing ma-foods. Kaya pala dahil puro maalat, matataba at matatamis. Correct. Wow naman talaga. Isa rin yan sa nutritional guidelines na tatalakayin natin itong taon na to. Nakakasabik ang ating mga episode for the year. Pero Asek Bernie, break muna tayo uli para sa nutritional load o nutrition load ninyo mga kasama. Wala po tayong question gaya ng sinasabi ng ating ninang kanina, pero pipili po tayo ng 6 rito na mananalo po ng tig 50 pesos load. Yung pinakamagandang topic na gusto nilang talakayin sa programa. Magbigay lang po kayo ng inyong mga suggested topic for discussion dito sa ating programa at pipili po tayo ng 6 na mananalo sa ating text suggestion for the day ngayon. Alright, narito po ang paraan ng pagsali sa ating text promo. Isend nyo po, syempre, suggested topic, tapos yung full name ninyo, space, address, sabi ni Ninang dapat kompleto. Hindi lang yung lungsod lang nakalagay. Isama nyo na rin pati yung barangay ninyo. Tapos mga kasama, isend po ito sa 0919-884-0659. Magbabalik ang radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Congratulations sa radyo mo sa nutrisyon for winning the KBP Golden Dove Best Radio Public Service Program in the 21st KBP Golden Dove Awards. Radyo mo sa nutrisyon. Sina Asek Bernie Flores, Executive Director ng National Nutrition Council, at si Roderick Marcelino sa programang Radyo mo sa nutrisyon. Alam niyo po mga kaibigan, layunin ng radyo mo sa nutrisyon na buong pusong maisulong ang pangkabuoang kagalingan o overall well-being ng bawat
Filipino at ng sino mang makikinig or nakikinig sa pamamagitan ito ng paghahayag ng mga mahalagang mensaheng pangnutrisyon, pangkalusugan at pangkaunlaran. At sa pagsisimula ng aming Year 4, ipinapangako po namin ang mas pinagbuti pang pagbabahagi ng mga kaalamang ating pakikinabangan sa araw-araw at sa hinaharap. Meron ka dyan, Rod, ng mga natatanggap na messages? Eto, hinahanap ko sa ating text line dahil bukod dito sa text line ng Radyo Mo sa Nutrition, we have another text line ng RMN DZXL at mayroon rin tayong mga natatanggap na congratulatory messages mula sa ating mga listeners. Baka binabati nila tayo na. Ay, maraming salamat po. Congratulations. Mga chat ba yan? Chat? Yung mga chatters din natin, ma'am, mula sa iba't ibang panig ng mundo, pero mga Pilipino to, yung mga OFWs natin. Maraming salamat. Sina Solong Anak, nakikinig. Sabi pa niya, Ma'am Bernie, congratulations. Thank you very much, Solong Anak. Talaga bang solo ka lang? Ayan. Habang hinihintay natin, eto, Sir Rod, bakit po itong mga bata dito sa JP Rizal na Makati kahit hindi nakakain ng malakas daw sila tumagbo? Yan ba yung mga batang hamog? Baka may iba silang substance. Alam mo yung mga batang nalululong sa may substance abuse, di ba? Opo. Usually nakikita ko sa kanila kung minsan bago sila mahuli ng DSWD nag-i-sniff ng glue. Alam mo, Rod, kasi at saka mga tagapakinig po, yun pong pag-sniff ng glue ng mga bata ay what do you call, natatanggal kasi yung gutom nila. Pag nag-sniff sila ng glue. Dahil dun sa gamot, which is dahil sa chemical. Na chemical. So nawawala po yung gutom nila. At yung kanilang appetite para kumain, ma'am. Hindi sila nagugutom kasi meron silang na-sniff na glue. Kaya yun naman ang isa natin na actually isa yun sa tinututukan ng DSWD. Kaya kung minsan nagra-round up sila nitong mga batang ito kasi yun din mga batang yun minsan yun yung involved dun sa mga pagnanakaw. Correct, sa mga krimen sa lansangan. Yung mga petty crimes. At yung iba nga involved pa sa mga sindikato, ma'am. Yung ginagamit kayo ng mga sindikato. Kasi pag nahuli sila ng pulis hindi naman sila pwedeng kasuhan dahil sa ating batas na minor edad pa sila. So wala pa sila ng kaalaman supposedly. Pero yun na nga, sabi mo, nagagamit sila ng sindikato. Sabi naman rito ni Bobby, dapat lang na manalo ang programa nyo sa Radyo Mo sa Nutrisyon kasi sobra malaki ang pakinabang ang programa nyo. At kasi ipapalawak pa yan sa buong eskwela o sa lahat ng eskwelahan sa buong Pilipinas. Ma'am Bernie at Kuya Rod, congratulations. Si Bobby po ito ng Las Piñas. Thank you very much, Bobby. Sa totoo lang, kapartner din natin ang Department of Education at yung mga basic nutrition concepts ay naka-integrate sa curriculum ng ibang subjects, 4 subjects sa elementary curriculum. Ayun. So, thank you, Bobby. Thank you. Ma'am Bernie, eto na sila. Ang mga nagwagi ng tig 50 pesos na cellphone load na nagbigay ng suggested topics nila for discussion dito sa programa, ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Sige Rod, babasahin ko isa-isa at pati yung kanilang sagot. Unang-una si Jacob or Jacob siguro ang gusto niyang pronunciation, Salandron. Si Jacob ay taga Happy Valley ng Dinalupihan, Bataan at ang kanyang gustong marinig o maisama sa ating programa ay Cancer Survivor Story. Tama naman kasi meron tayo ng mga topic na patungkol sa kasama cancer. Isasama natin yan. Isasama natin yan. Pangalawa, ano ang epekto ng pag-abuso sa drugs at sigarilyo? Ayun. Kasama din natin kanina. Kasama rin. Nabanggit natin yan sa mga tingnan mo naman kung taga saan siya. Taga Isabela City, Basilan. Richard,
Nakarating dito ang isa sa mga tagapakinig nyo din siguro, DXNO. Oo, Nutri-Eskwela yun. Nutri-Eskwela. Ang pangalan ng nagwagi galing sa Isabela City ay si Lisandro Kilang. Congratulations. Ang pangatlong topic na gusto ng ating tagapakinig ay tungkol naman sa complications of diabetes. Tama rin naman kasi isa sa pinaka-popular na ngayon na sakit ay diabetes. Ito nga yung tinatawag na isa sa napaka-complicated. Mahirap gamutin sapagkat ang dami niyang complications. Maraming organs sa katawan ang naapektuhan niya. Opo. Oo. Naman siya. Wow, ang gaganda naman ng pinanggalingan ng ating mga 25 Diaz Street, Puerto Princesa City, Palawan. Wow. Si Caroline Mendez, ang ating third winner. Ang fourth ay taga Edenville Subdivision ng Angono, Rizal. At ang kanyang gustong marinig na topic or suggested topic ay prostate cancer awareness. Siguro dagdagan natin awareness, prevention, and control. Yan, prostate cancer. Para sa mga kalalakihan, basically, si Rosalie Ansiado, ang fourth winner natin. At ang fifth naman ay siguro magtatayo pa lang siya ng pamilya and he's interested to hear about birth and population control. Siya naman ay taga 134 San Lorenzo 2, Dasmariñas ng Cavite City. Oo. At ang pangalan niya ay si Alvin Castillo. At palagay ko ang ating pang-anim at huling winner ng 50 peso load ngayong hapon ay meron siguro ng bata na anak, yung batang maliit pa. Kasi ang gusto niyang topic ay paano mapapakain ng gulay ang mga bata. At siya ay taga Tanay, Rizal. Siya ay si Lorena Vitug. Yan ang ating sixth na winner. Congratulations sa inyong lahat. Distributed yung natin, yung winners. Luzon. No? Ay, wala lang tayo ng Visayas. Pero umabot tayo hanggang Isabela. May winner tayo from Isabela. City ng Basilan. City. At may taga Puerto Princesa din. Pero ang gaganda ng mga topics na sinasuggest nila na ating tatalakayin. Sige po, ayusin namin po itong mga episodes na ito. Congratulations po sa inyong lahat sa inyong 6 na winners natin. Ayan mga kasama, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik po sa radyo mo sa nutrisyon. Year 4 na po tayo. Salamat din po sa inyo mga dear listeners sa inyong laging pakikinig sa amin dito sa DZXL 558 kHz at panonood sa www.rmnnews.com/tv. Tune in po kayo lagi sa radyo mo sa nutrisyon tuwing Sabado 12:30 hanggang 1:00 po ng hapon. At para sa mga may Facebook, hanapin nyo lang po ang Facebook account ng Radyo Mo sa Nutrisyon at i-click lang po ang like. At friends na po tayo. Friends na po tayo ni Asik Vernie, ng ating ninang at ng inyong Kuya Rod po. Doon naman sa mga may Twitter account, follow Radyo Mo sa Nutrisyon. Walang mo. Oo, walang mo. Radyo Nutrisyon lang. Radyo Nutrisyon lang. Wala palang mo sa gitna, no? One word po. Radyo Nutrisyon. Ayun. Para mabasa nyo po, naman po ang mga tweets namin tungkol sa health and nutrition. Tandaan dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon, mga kasama, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawaing kumukontra po sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Once again, congratulations, ma'am. Thank you sa ating lahat ito. Congratulations sa lahat. Pati na po ang mga staff ng Radio Mindanao Network. Maraming salamat po. At syempre, Radyo Mo nationwide pala. At sa mga sumusuporta sa Radyo Mo sa Nutrisyon, sa mga mahal nating tagapakinig, congratulations din. Oo, maraming salamat po.
At ako naman po si Rod Marcelino. Kami ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, wastong nutrisyon ang katuparan. Radyo Mo sa Nutrisyon, kabalikat niyo sa